Magandang araw mga manay at eto nga dahil meron ako rito mga gulay at ilang araw na rin ako nagki-crave sa pakbet. Namiss ko yung Ilocos pakbet na luto ng lola ko. Grabe, ang sarap. Ang sarap nila magluto. At dahil nga kumpleto naman to, kaya sabi ko, eto na yung panahon para lutuin ko na to dahil nakabili ako ng mga gulay nung nakaraan sa palengke at nakita ko nga to. Kaya naman dali-dali ay nag-prepare na ako dahil mamaya ay pauwi na rin yung mga bata para diretso na rin na sabay-sabay kaming kakain. So dito nga ay una kong hiniwa ay itong mga ampalaya na to na maliliit. Ang tawag dito ay ampalayang ligaw. Then tinanggalan ko lang siya ng buto. Napakasarap nito mga manay kasi hindi siya mapait. Pwede itong ilaga tas isausaw lang sa bagoong. Yun lang katalo na. Siyempre, hindi mawawala ang kamote sa ating pakbet kasi ito yung magbibigay ng tamis dun sa ating lulutuin. Alam nyo mga manay, nasubukan ko lang to o natikman ko tong pakbet Ilocano nung nagpunta po ako ng Ilocos sa Burgos. Dun po sa lola ko. Pero again, hindi po ako Ilocano. Kumbaga dun lang po tumira yung lola ko sa Ilocos ng ilang taon. Kaya naman, na-adapt na nila yung pagkain dun at talaga namang ang sarap nilang magluto. So ganito lang yung paghiwa ko sa kamote. Ganyan kalalaki. So, nasa inyo. Kaya again, wag niyo po akong husgahan kung ano yung pagluluto ko rito. Kaya, ito lang po yung base sa gusto kong timpla. Then, nakakita rin po ako sa palengke ng kalabasang ganito kaliit. Ang cute. Para siyang native kalabasa, no? Then, binatatan ko lang. Tapos, tatanggalin ko yung kanyang buto. Syempre, wag natin isama yan. Grabe mga manay. Napansin ko lang, yung presyo talaga ng mga bilihin ngayon. Halos lahat nagtaasa na mapagulay, mapakarne. Maggulay ka, mas mahal din sa karne. Mag-isda ka, presyo lang din ng karne. Alam mo yung hindi mo na talaga alam kung paano mo babudgetin. Kaya talagang kailangan talaga matuto tayong magtipid at dumiskarte. At ang kagandahan kapag meron tayong mga tanim sa ating garden, yun ang number 1, magtanim. So yan, hiniwa ko ng ganyan. Then meron na rin ako ritong sitaw. So yung sitaw, isang tali lang yan. Kasi ang mahal ng bilihin mga manay. Gulay pa lang tong nabili ko, mahigit nasa 500 na mahigit. Gulay pa lang mga manay. O di ba? Pero wala namang problema kasi nakakatuwa kapag napapakain natin yung mga anak natin ng ganito. Kailangan nasasanay din sila. Hindi pwedeng puro mga frozen food or karne. Kailangan kumain din sila ng gulay. So sinunod ko na rin na hiwain itong kamatis. 3 pirasong kamatis yung aking gagamitin dito. Then hinog na hinog. Kasi maganda po kapag hinog na hinog yung ating ipanggigisa mamaya. Sa tita ko sa Ilocos, nagluto siya ng bulanglang. Miss ko rin yun, kaya gusto ko rin yun na lutuin. Pinapakuluan lang po, pakulo lang sa kanila. At hindi sa kanila mawawala talaga yung laging may bagoong. Yun lang yung napansin ko nung bumisita kami doon. 4 na araw lang bitin na bitin, kaya gusto ko pa rin talagang bumalik. Kasi lahat ng pagkain na doon talagang ang sarap. Lahat ng gulay may bagoong, pero hindi siya maalat na iniisip mo na sobrang alat, sakto lang. Sinunod ko na rin yung sibuyas at bawang. Syempre, hindi rin mawawala ang luya. So, ang pakbet po ng Ilocos, yun lang yung napansin ko, meron silang luya. At masarap pala kapag may luya yung pakbet. Kasi nakakatanggal din siya ng lansa kasi naglalagay tayo dito ng bagoong. Naglagay din ako rito ng okra. Hiniwa ko lang sa gitna kasi malaki-laki to. Namiss ko tuloy yung mga tanim ko. Kasi wala na akong tanim ngayon mga manay. Ayan, meron din tayo ritong talong. Ang tawag ng tatay ko dito sa talong na to ay inaraw-araw. Kasi kapag may tanim ka daw neto, araw-araw ka talagang mamimitas dahil araw-araw siyang namumunga. Binabad ko sa tubig para hindi siya mangitim. Then pagkatapos nito, huhugasan ko na rin yung mga gulay na aking binalatan at hiniwa. So, ang ginagawa ko talaga mga manay, ewan ko ba, pwede naman paghalu-haluin to. Pero pag naguhugas ako, gusto ko talaga yung hiwa-hiwalay sila. Yung nakikita ko kung gaano karami yung mga ganito, na iba't ibang gulay na hinahalo ko. Parang ganado kong magluto pag ganon. Kaya dito ko mapapansin nyo, sama-sama ang sitaw, ampalaya, okra, kalabasa at kamote. So, ayan, okay na. Kaya eto na, totoo na, magluluto na tayo. O, di ba ang gandang pagmasdan kapag ganito, kapag magluluto ka tapos nakaayos yung mga sangkap mo. Syempre, hindi mawawala yung ating siling
duwag. Tawag nila dyan ay siling duwag kasi hindi po yan maanghang. Pwede mo talagang papakin. Gagamit din ako rito ng karne. Then, syempre yung ating bagoong. Sinalang ko na yung aking paglulutuan. Sa malaking kawali ako magluluto kasi marami to. Naglagay lang ako ng konting mantika. Then, isusunod ko rito ilalagay yung ating karne. So, gumamit lang ako rito ng mga at least 150 grams na karne na may taba. Then, naglagay ako ng konting tubig. Pagkatapos niyan, ay tatakpan ko lang yan hanggang sa magmantika at maging golden brown. So, dito mga manay, ay binalikan ko siya makalipas ang 5 minutes kasi hinalo-halo ko. Ayan. Para kasi mapalambot kaya nilalagyan ko ng tubig. Then, once na nagmamantika na siya, daan-daan kong hahaluin kasi tumatalsik yan mga manay. Kaya ingat na ingat talaga akong maghalo dahil puro na ako paso. At kapag ganito na yung itsura ng aking karne, isi-set aside ko lang yan sa gilid. At dito magigisa na ako ng bawang, sibuyas at luya. Halu-haluin ko lang hanggang sa malanta at lumabas yung bango. Kapag naamoy mo na yung bango ng luya, bawang, so dito isusunod ko na rin yung ating kamatis. Then saka ko na ihahalo din yung ating karne. Iba-iba po tayo ng proseso ng pagluluto pero disclaimer po, ito po yung base sa gusto kong luto pero hindi ko pa rin talaga mapapantayan ang luto ng lola ko at ng tiyahin ko sa Ilocos. Kasi grabe ang sarap. So dito naglagay po ako ng 3 tablespoon ng bagoong at una kong nilagay na gulay yung kamote at kalabasa kasi yan po yung matagal mapalambot. At yung kalabasa gusto ko kasi nadudurog siya para makain ng aking mga anak. Then maglalagay ako ng 1 cup ng tubig at tatakpan ko to at hahayaan ko lang ng 5 minuto. Then, after 5 minutes, babalikan ko na. Halu-haluin lang natin mga manay. Grabe ang bango. Sarap-sarap. At ang bilis lang pala lumambot ng kalabasa kong nabili. So, dito ilalagay ko na yung mga gulay pang natira. Yung ating talong. Syempre, yung ating ampalaya. At sitaw. Hindi mawawala ang okra. Dahil paborito ko yan. At yung ating siling duwag. Siling duwag to kasi hindi siya maanghang mga manay. Sa Ilocos ko lang to natikman. Inihaw ng lola ko. Tapos lagyan lang ng bagoong. Napakasarap. So hinalo-halo ko lang. Kasi hindi na po ako rito naglalagay pa ng mga iba pang pampalasa. Ang pampalat ko lang talaga is yung bagoong. Alamang na nilagay ko. Then tatakpan ko lang saglit. At eto na, makalipas lang ang ilang minuto. Madali lang tong lutuin mga manay. Ayoko kasing ma-overcook yung gulay. Gusto ko talaga malutong. Ang gusto ko lang dyan nadudurog ay yung kalabasa para nakakain ng mga bata. Then, tinikman ko na at para sa akin, saktong-sakto na kasi nagbibigay din tamis yung ating kamote na nilagay. At ready na tong iserve sa ating pamilya. O, diba? So, ayan mga manay, kain po tayo. Grabe, nakakatakam. Pwedeng-pwede siyang papakin kasi hindi siya ganun kaalat. Shoutout sa lola ko, ayan, na nandyan sa Ilocos. Miss ko na po kayo. Gusto ko ulit dyan bumalik. Gugulatin ko na lang kayo. Ayan, kain po tayo. Siyempre, titikman ko na at saktong-sakto ay nag-iingay na yung anak ko. Kararating lang galing school. Nagpapaturo na sa akin ng assignment. Sabi ko, titikman ko lang. Ang sarap. Kahit wala ka ng kanin, ito lang papakin mo. Sigurado. Kaya mong ubusin ito. So, ayan, kain po tayo.